Okay mga boss, bukas ingat tayo sa lahat ng mga debotong pupunta sa Manila kasi yun nga, paulit-ulit namin sinasabi, around 10 million po ang sasama dyan bukas sa Manila para makiisa sa pista ng Nazareno. Okay, para sa ating huling interview ngayong umaga mga boss, ngayong 2016, alam nyo ba na may ibang mga banknotes na hindi nyo na pwede gamitin, kaya kailangan nyo na yan ipapalit sa mga bangko o maging sa BSP. Kaya this morning makakasama natin mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, walang iba kundi si Deputy Governor Diwa Ginigundo. Good morning, sir. Hi, good morning sa iyo. Apo, sa sir. lahat ng ating mga tagapakinig. Okay, sir. So, marami ng mga posters na nagkalat sa buong Pilipinas, hinggil nga doon sa pag-inform sa mga boss natin na may mga banknotes na hindi na pwede gamitin this year. So, ano po ba yung mga detalye hinggil dito? Well, ikinalat na natin ang lahat ng ating mga paalala sa ating mga kababayan na nung magtapos ang 2015, hindi na magagamit yung lumang serye ng ating salaping papel sa ordinaryong transaksyon, pambili ng serbisyo at produkto o kaya panukli. Ngunit ito ay maaari pa nilang maipalit para dun sa bagong serye starting January 1, 2016 hanggang December 31, 2016. Ito ay maipapalit nila sa lahat ng bangko. Nagbigay tayo ng paalala sa lahat na ito ay kinakailangan nilang palitan 1 for 1. So yung 100 na luma, dapat palitan nila ng 100 na bago. Ngunit pagdating ng January 1, 2017, ito ay hindi na nila magagamit, hindi na nila maipapalit sa mga bangko at sa 19 na sangay ng Bangko Sentral at 3 regional offices. Ayan, so merong 366 days kasi leap year ngayong taon na pagkakataon yung mga boss natin na ipalit yung mga lumang salapi. Saan po ba, sir, pwedeng ipagpalit ng mga salapi? Sa lahat ng bangko. Pwede sa Kung lahat. meron tayong bangko dun sa kanto, at doon din tayo nagdedeposito, i-deposito lang natin sa ating account. Yan ay mapapasok sa bangko. Pag nag-withdraw ka, ang ibibigay sa iyo yung bagong salaping papel na natin. Okay, sir, maraming mga small enterprises din, siyempre, sa ating bansa. So, maging sila po ba, pwede pa sila tumanggap ng mga pera na ganito? Or... Well, nasa kanila yon, pero kung tatanggapin nila yon, kanila ang na ito ay ipapalit sa bangko sapagkat ito hindi na nila magagamit sa kanilang ordinaryong transaksyon. Ayan o, malinaw mga boss, by 2017, hindi nyo na pwede gamitin yung mga lumang salapi na yan. Kaya meron tayong isang buong taon para gawin yan. Kasi minsan, sir, di ba, biglang hahabol sa deadline. Tama yun. Sa katunayan, may mga iba pa na nagre-request, nakikiusap na maaari ba pwedeng extend yung ating period ng pagpapalit. So yan ay matagal na nating sinimulan yan, 2-3 years ago pa. Binigyan na natin ng babala ang ating mga kababayan tungkol dito. Sana wag na, mamaya may mga humingi ng TRO niyan pagdating sa Sana wag na mga boss, kaya ipagpalit nyo na yung mga yan. Pero siyempre sir, bukod pa dito sa usapin na to, this 2016, ano ba yung magiging outlook pagdating sa pera ng Pilipinas? Lalo na dito sa Pilipinas, election year. Maraming mga paggastos na magaganap. So ano bang epekto nito sa atin? Well, ang aming description dyan ay cautious optimism. Optimistic tayo sapagkat mayroon ng momentum ang paglago ng ating ekonomiya. Meron yung potential capacity ng ating bansa dahil dun sa transfer ng technology, greater competitiveness. We've also been able to reduce the cost of doing business in the Philippines. Maraming aspeto. Yung kanina pinag-uusapan ng populasyon, yan ay positive, sapagkat karamihan sa ating populasyon ngayon ay bata, higit na edukado at higit na na-train, lalo-lalo na sa iba't ibang sangay at programa ng gobyerno. Ibig sabihin yan, mas marami ang nagtatrabaho sa atin na bata kesa dun sa mga nag-retire na, 65 years old and over, at saka yung mga below 15 years old na nag-aaral pa. Sa ibang bansa, ang problema nila yung aging population. Wala tayong problema niyan. Kaya inaasahan natin, patuloy na paglago. At makita natin ngayong taon na ito, yung ating pasukan ng pagpasok ng dolyar at paglabas ng dolyar, higit nating inaasahan na mas mataas. Ang dami ng dolyar na pumasok kesa dun sa isang taon. So last year siguro mga 2 billion yan, itong taon na to, 2.2 billion yung kabuuan. So ibig sabihin yan, mayroong sapat na lakas ang piso laban sa dolyar. Okay? Marami pang iba. Ang ating mga bangko ay higit na matatag, maayos ang pagpapalakad, naroon din ang ating fiscal space, yung pagkuha ng buwis ng gobyerno at paggastos ng ating gobyerno. Maganda ngayon yan kasi mas mataas, 5% ng GDP ay gagamitin sa infrastruktura. So, inaasahan natin patuloy ang paglago ng ating ekonomiya. Subalit,
meron din tayong cautiousness. Kasi sa ibang bansa naman, headwinds sa tinatawag. Okay. Ang Amerika, halimbawa, nagtaas sila ng interest rate. Okay. So, anong impact niyan doon sa mga negosyante sa Amerika? So, ang Amerika ay isang importanteng trading partner ng Pilipinas. Kung ito ay magkakaroon ng paghina o problema sa mga darating na panahon, apektado tayo. Sa China, nagkakaroon sila ng slowdown. Trading partner din natin ang China, both exports and imports. Paghina ng China, apektado rin ang ating mga negosyante. So kailan po natin mararamdaman yung paghina na yun? Well, right now, yung third quarter natin, 6% ang ating growth. Kaya Okay. 5.6 for the first 3 quarters. So inaasahan natin, at least lalago ang ekonomiya natin noong 2015 na rin 6%. Okay. Ngayong 2016, ang inaasahan natin, ito ay lalago ng between 7 to 8%. I think kaya natin ito, basta't tuloy-tuloy lang tayo. Ang manufacturing, construction, on the supply side, yung consumption expenditure, sabi mo kanina, yung paggastos ng marami, lalo-lalo na ngayong eleksyon. No? Normally, pagka-eleksyon, tumataas ng konti ang inflation, pero tumataas din ang growth ng economy. Okay. So inaasahan natin ito'y magiging additional support sa ating optimism tungkol sa ating ekonomiya. Okay. Sir, beyond Philippines regional level tayo sa ASEAN, starting December 31st, 2015, nag-start na yung ASEAN community. So, ASEAN integration, ano bang maging effect nito sa economy natin? Lalago po ba lalo? Kasi, kumbaga, nagbukas na yung market natin sa iba't ibang countries ng ASEAN. Ano bang effects nito? Sa katunayan, ito ay isa sa mga dahilan kung bakit una, nakita natin ang competitiveness ng ating mga producers. Kasi for the last so many years, at least 5 years, yung ating mga manufacturers sa Pilipinas have been competing against their competitors in the ASEAN. 99%, more than 99% ng trade dito sa ASEAN, no? At least with the ASEAN 4, almost 0% na yan hanggang 5%. Pinakamataas na yung 5%. Okay. Sa mga tweed, kahit na wala ng tariff walls na matataas dati, nakikipaglaban yung ating mga producers and manufacturers. So inaasahan natin, lalaki ngayon ang merkado ng ating mga domestic producers kasi nabuksan yung siyam na ASEAN countries para sa atin. In other words, we're looking to a bigger market, and therefore this should be incentive for our producers and manufacturers to compete more. And even for employment din siguro, sir. Employment opportunities, kasama yan. Yung liberalization ng ating capital account, kasama din yan. Banking system, niliberalize natin. Upang sa ganon, yung talagang market forces ay mailabas natin at ma-challenge ang ating mga kababayan. Alright, thank you so much, sir, for your time. At syempre, maraming nalaman ng mga detalye hinggil sa kaperahan ng Pilipinas yung ating mga boss ngayong umaga. Muli nakasama natin mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, si Deputy Governor Diwa Ginigundo. Maraming salamat po. Maraming salamat.